Kahit anong galing mong guard dyan, hindi tayo uubra dyan. Armado yan at marami sila. Planado at ang dami nila. Anong laban ng guard dyan? By Sinitip Gap. Shout out sa'yo, idol. So about doon sa comment ng ating idol. So, siyempre may reference din naman siya kung bakit niya nasasabi yon. Kasi based din siguro yun sa kanya na obserbahan. Pero para sa akin na isang matagal na sa pagiging security, mga idol. So magbibigay ako sa inyo ng ideas. At least kahit paano may reference kayo kung napagbabasihan kung ito ba'y tama o mali ang sinasabi. So advice ko lang bilang isang matagal na sa security industry, mga idol. So yung mga area na yan, mga idol, katulad nung bintahan ng mga alahas, bintahan ng mga mamahaling relo, pawn shop, mga armored car, bangko, mga convenience store na may mga single posting. So yan yung mga critical na area, mga idol. Pag ikaw na gwardiya na assign dyan, dapat mapagbantay ka, mga idol. Kailangan mo maging vigilant, mga idol, kasi nga kailangan mong sumurvive, mga idol, sa araw-araw. Kailangan walang may mangyari sa'yo. Alam nyo ba, mga idol, yung mga critical na area yan, inikutan na yan ng makasasamang loob, mga idol. Binasa na nila yan yung galawan ng gwardiya dyan, galawan ng mga empleyado. Sana nila dyan kung sino yung kanilang target na kakasabwatin, mga idol. So, alam nyo ba, mga idol, kung ba't nila iniikutan yan, mga idol? Hinahanap nila dyan kung sino dyan yung pinakamabilis at pinakamahina ang depensa ng security. So, yon, mga idol. As a security, mga idol, kung sa mismong pangyayari na ng hold-upan, mga idol, 50-50 yung chance natin dyan na makasurvive tayo or manalo. Diba? Alam nyo naman yan. So, yung pag-operate nila, mga idol, nung araw na yun na nandun ka, is yun na yung binigay mong opportunity, mga idol. So, nakataya na doon yung buhay ng mga tao doon sa binabantayan mong establishmento at nakataya na doon yung buhay mo, mga idol. So, banta na yun, mga idol. Andun na sila eh. May posibilidad na makasurvive ka, may posibilidad na hindi ka na makasurvive. So, depende yan sa mga klase ng attacker. Kung ang plano nila is kunin ang buhay mo, or ang plano nila is ganunin lang, katulad ng pinost ko, na kahit medyo nag-resist yung security, hindi talaga sila nag-attempt na putukan. Talagang kinulata lang nila para sumunod sa kanila. Hindi sila ganun ka brutal na mga nasasamang loob. Kung mapapansin nyo, di ba? Kasi kung ibang-iba, yung ganun na matigas ang ulo mo, na gwardiya na ka, binumbahan na yon, mga idol. Posibleng mawala na yung buhay niya, di ba? Hindi basta sumusunod, di ba? Ang tagal niya dumapa. So, para sa akin, mga idol, ito pag kayo mga 5 na nandyan na assign sa mga critical areas na yan, mga idol, critical na posting, dapat simula pa lang ng duty natin, mapagbantay na tayo. Kasama dyan yung pagbantay natin sa kapwa natin empleyado. Kung dalawa man kayong gwardiya, bantayan mo siya discreetly, yung kapwa mo gwardiya. Kasi, based on my experience, mga idol, talagang yung unang target nila na kasabatin is gwardiya. Kasi, yun ang may alam sa lahat ng access dyan, sa loob ng establishmento. Saka yung maliliit na establishmento na yan, mga bangko. So, easy ang access nila dyan. Pagpasok nila dyan, andyan yung pera. Di ba? Mabilis makapasok, mabilis makalabas. Kung mapapansin nyo, hindi sila pumapasok sa mga malalaking building, mga idol. Kahit may pera dyan. Kasi nga, malayo papasok, malayo palabas. Di ba? Medyo may struggle ka pag papasok mo kung saan dadaan, di ba? Kasi kung ang pera is andun pa sa loob-looban. So, lalo ng palabas, yung pabilisan, medyo lalong magkakagulo kasi malayo, di ba? Kaya ang usually mga target nila yung maliliit lang na establishmento na easy ang access nila sa pera, sa target nila. So easy din ang exit nila. So, ang magagawa natin diyan, mga idol, para hindi malagay sa alanganin yung buhay natin, maging proactive tayo, mga idol. Hindi tayo yung reactive, yung a-action na pag may nangyari na. Doon pa lang tayo magiging 3-5. Di ba? So, dapat, wag natin sila bigyan ng opportunity. So, magagawa natin yun, mga idol.
sa pagiging vigilant natin mga idol. Mapagbantay tayo mga idol. Saka i-execute mo talaga yung mga bagay na kailangan mong gawin once na naka-observe ka ng any unusual sa paligid mo. Sa mga ganyang critical areas mga idol, hindi lang yung mga dumadaan sa harap mo yung inoobserbahan mo. Kung hanggang saan ang abot ng mata mo mga idol. Yun ang babantayan mo. Any unusual na maobserbahan mo, yun ang babantayan mo. Pasekreto lang, sa sarili mo lang. Kasi lahat kailangan pagdudahan mo. Bakit, mga idol? Para bantayan mo. Wag para hindi ka maging relax. So, kung kaya, kailangan mo pagdudahan. So, kahit kung tutusin, parang hindi naman ka duda-duda. Pero dapat maging malalim ka mag-isip bilang isang gwardiya dyan sa mga critical na areas. Hindi lang yun sa mga tao na unusual na dumadaan, pati yung mga nagmo-monitor. Kasi bago sila maglatag dyan ng operation mga idol, mayroon na yung plano, matagal na. Nakaplano na yan nila. Matagal na. Ibig sabihin, binalik-balikan na nila yung area mo na yan. Diba? Ibig sabihin, kung may namomonitor ka dyan ng mga hindi usual na nakikita mo araw-araw, mga idol, so obserbahan mo. Diba? Katulad ng mga sasakyan. Diba? Alam mo naman ang mga sasakyan na madalas mo makikita dyan sa mga empleyado sa harap mo, mga may-ari ng mga bahay dyan sa harap mo. May nakikita ka ba ng mga bagong sasakyan na nagtatambay? So, obserbahan mo yon. Sabay yung sa inoobserbahan mo. Di ba? Yung nagtatambay lang dyan, alay mo, nagpipicture, nagbi-video lang dyan, kung sino mga naka-duty, inoobserbahan nila yung galawan ng mga gwardya, galawan ng empleyado. So, pero hindi taga dyan yung kotse na yon. So, isa yon sa babantayan mo, di ba? Obserbahan mo yon. Every time na nandun yung mga yan, yung mga naglalakad na nagtatambay, nakatingin sa 2-0 mo, isa yan sa babantayan mo. Di ba? Yung mga lahat ng pwede mong bantayan. Yung pagbantay mo na yan mga idol, yan yung pag-save mo sa buhay mo mga idol, na hindi sila magkaroon ng opportunity. Kasi nga, pag nagkaroon sila, binigyan mo sila ng opportunity, yun yung magiging problema mo. Kung papalusutin ka nila o hindi ka nila papalagpasin, di ba? So bilang isang gwardiya sa mga critical na areas mga idol, yan lang talaga ang magagawa mo. Mapagbantay ka, mapanghinala ka, para alerto ka. Kumbaga ina-alert mo ang sarili mo sa ginagawa mo. Lagi kang nakabantay. Kahit pagkain mo, nakaharap ka sa mismong entrance, kahit nagwawalis ka, kung inutusan ka magwalis, kung yun ang problema mo, yun ang issue na minutusan ka ng mga empleyado yun ng mga ganon. So kung inutusan ka man sa labas mga idol, so at may mangyari doon, hindi mo nakasalanan yun. Pero kung inutusan ka na nandun ka lang pinapagawa sa loob at sinunod mo naman, kumbaga nasa sayo na yan mga idol kung sinunod mo tapos talagang nakatutok ka doon sa pinapagawa sa'yo. Di ba? Pwede ka tumanggi kasi hindi mo yung trabaho. Pero kung sinunod mo dahil sa pakisama mo, make sure na nakatingin ka pa rin sa labas. Diskartehan mo na habang ginagawa mo yung utos nila, is nababantayan mo pa rin yung area mo. Isinunod mo di ba? Yeah. So, ganun ang mga idol. Ang mga pwede natin gawin dyan para hindi mangyari yung ganun. Hindi sila magkaroon ng opportunity. So, yun ang wag natin ibibigay sa kanila. So, yun lang sa atin mga idol and followers.